prayerless Christian is a powerless Christian. Tandaan niyo yan mga kapatid pag hindi tayo nananalangin, mahina tayo. Kahit anong gawin ninyo, anong gawin natin, pag hindi tayo nagpipray, ibig sabihin, wala yung power ng Lord sa atin. Dahil hindi man tayo humihingi. Kuha natin. So, ang taong hindi nagpipray, mahina. Yan. So, ang subtitle ng aking tema ngayon na prayer ay The Family First Prayer Base. Ibig sabihin, mahalaga yung pamilya. The Family First Prayer Base. At ito ang ating teksto ay nasa Job. Pag-uusapan natin ngayon si Job. Sabi po sa Job chapter 1 verse 4 to 5. Tagalog version Job chapter 1 verse 4 to 5. Nakaugalian na ng mga anak niyang lalaki na halinhinang maghanda sa kanilang mga bahay. At inanyayahan nilang dumalo ang tatlo nilang kapatid na babae. Tuwing matatapos ang handahan, naghahandog si Job para sa kanyang mga anak. Maaga siyang gumigising at nag-aalay ng handog na sinusunog para sa bawat anak. Dahil naisip niyang baka nagkasala ang mga ito at sinadyang magsalita ng masama laban sa Diyos. Ito ang palagiang ginagawa ni Job. So manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito, Panginoon, na kayo ang aming pong dinadakila. Kayo po ang aming itinataas sa aming po pagtitipong ito. Nawa o Diyos, welcome nyo kami sa inyong presensya, Panginoon. At turuan niyo po kami, Panginoon, ng manalangin ng wasto. Pagpalain niyo po ang salita niyo na aming pong binasa ngayong gabi. Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Maikli lang itong mensahe ko ngayong gabi. Family yung pag-uusapan natin. Ang tanong mga kapatid, nagpipray ba tayo sa bahay? Amen. Meron ba tayo sa bahay na yung family altar? Talagang minsan sama-sama or doon na lang tayo nagkakasama-sama pagdating sa pagkain nagpipray. So, mahalaga na meron kayong family altar. Kung wala, sikapin ninyong magkaroon ng time kung minsan sama-sama kayo. Sa mga anak, ito yung sa mga bata. Never forget two people in your life. Sino yun? Mga bata. Ay, mga bata doon. Sino yung never forget two people in your life, sa pamilya, sino? Ha? Mama, papa, tama. The person who lost everything just to make you win. Yung tatay yan. Number 2, the person who was with you in every pain. Si nanay. Tatandaan nyo yan mga bata ngayong gabi ang pag-uusapan natin ay patungkol kay Job. At ano ang ginagawa niya kung pamilya niya ang pinag-uusapan? Dahil ang ating topic ay prayer. Our prayer should start in our family. Job prays ay nagpipray po siya. Job prays for his children. Kaya nga mga tatay, mga nanay, dapat tularan natin si Job. Ipinapanalangin natin lagi yung ating mga anak. Ibang paggising natin, ay i-lever agad natin yung ating mga anak sa prayer. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa labas. So doon pa lang pagkagising ninyo, ipag-pray nyo na sila. Kahit hindi nyo sila ilay hands, sarili ninyo, personal, ipanalangin nyo yung mga anak ninyo. God uses our family as a source of strength. Dahil pag wala yung family, nagkaroon ng problema, nakakapanghina. Natural, merong problema, hindi nawawala. Pero, God uses our family as a source of strength. Yan ang nagbibigay sa atin ng lakas. God uses our family as a source of hope. Sila yung ating pag-asa. Di ba? Paglaom. Alam po ba ninyo na ang family ay threat o
o target ng kaaway. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? Our family is the first target of the enemy. Kahit pa mamaya babasahin natin, si Job ay sabi nga ng Panginoon, ito yung pinaglaruan ng Diyos at ni Satanas. Na walang sabi nga, walang yung bang matuwid sa paningin ng Diyos si Job. Pero anong nangyari? Sa kabila ng palagyang ginagawa ni Job, siya ay laging nagdarasal. Subalit may dumating na hindi inaasahan. Isipin niyo yung tatay niya, wala siyang ginagawa, kundi lagi siyang nag-aalay, naghahandog, ipinapanalangin niya, humihingi siya ng tawad. In behalf, Lord, inihingi ko ng tawad itong mga anak ko, baka kung nakapagsalita sila ng hindi maganda sa inyo, o may nagawa silang hindi maganda sa inyong paningin, inihingi niya ng tawad. Alam niyo mga kapatid, ito yung ginagawa ko sa umaga pag ako'y nagpipray. Hinihingi ko ng tawad yung aking nagawa, sa isip, sa salita, at sa gawa, intentionally or not intentionally. And then ipagpipray ko yung family. And then ipagpipray ko ang church. Lord, patawarin niyo kami, patawarin niyo ang church, patawarin niyo ang ICLC family, patawarin niyo ang aming bansa, patawarin niyo ang aming bayan. Tawarin niyo kami, Panginoon. Ano man ang nagawa namin, Panginoon, kayo ang nakakalam. Hinihingi namin ng tawad. So napakahalaga, tignan nyo laging nagpipray si Job, pero merong isang pangyayari na dumating na hindi niya inaasahan. Job chapter 1 verse 18 to 19. Job chapter 1 verse 18 to 19, anong sabi rito? Habang nagsasalita pa siya, si Job, may isa pang dumating at nagbalita. Habang nagkakasiyahan po ang mga anak sa bahay ng kanilang nakakatandang kapatid. Bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. So may iniwan ng Lord para magkaroon ng yung tagapagbalita. Isipin niyo, mga kapatid. At least hininga na ni Job sa Panginoon yung bang tawad kung ano man nagawa ng kanya. Kasi nagkakasiyahan siguro, birthday siguro ng mga anak ni Job. O yung isa doon, birthday, tapos inimbita yung mga kapatid, hindi nagkaroon sila ng kasiyahan. At dumating ang isang sakuna na hindi inaasahan, isipin nyo na matay yung anak ni Job lahat. At least naunahan na ni Job, humingi na siya ng tawad doon, patawarin niyo yung mga anak ko, kung ano man ang nagagawa po nila, kung anong ginagawa nila ngayon. So, namatay yung kanyang mga anak. Mahalaga mga kapatid daw, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Hindi natin alam kung ano ang dumarating sa atin. Kaya napakalaga na pagising natin, umpisaan natin sa prayer. Umpisa natin sa prayer, umpisa natin mag-devotion. At ako, hingi ako ng tawad sa Lord dahil pag-isip kayo ng umaga. Maaga ako nagising. As in, maaga dahil gagawa ko ng topic. Pero imbis na gagawa ko, naisip ko yung aming labahan. So, inuna ko muna yung washing. Pagkatapos ko nakapaglabas ng file, saka ako nag-devotion. Then, bago ako mag-start, nakaluto na si Pastora, kaya kain na muna tayo, sabi niya, kumain muna kami bago ako nag-devotion. Yun yung nagawa ko kayo ng umaga. Pero bago naman ako mag-start sa devotion, hingi muna ako ng sa Lord. Lord, sorry, inuna ko yung labahan ko. Hindi yung salita ko inuna ko. So, napakahalaga mga kapatid noon at tayo ay talagang nagdi-devotion, nagpi-pray. So, ang tanong mga kapatid, nagdi-devotion po ba tayo? Yes. Mahalaga ito mga kapatid. Mahalaga ito kahit basahin mo lang 2 chapter every day. And then, pagdating sa New Testament, kalahati lang kung mahaba.
And then mag-pray ka na. Okay na yun sa Lord. Ang mahalaga doon, nagbasa ka, nag-devotion ka. Yung devotion is, pwede ka kumanta na wala kang tinutugtog, a cappella. Dati ginagawa ko, nagigitara ako. And then ang ginawa ko na, yung cellphone, meron akong di-download. Yun na lang lagi ang kinakanta ko, yung di-download ko, yung Holy Forever at saka I Speak Jesus. Pagka nakanta ko na yun, okay na, magpipray na ako, okay na. So, depende po sa inyo kasi ang prayer ko, wala po itong methods, wala po itong, hindi po siya program. Bahala kayo dahil ang prayer kahit saan, pwede kang lumuhod, pwede kang nakapikit, pwede kang nakatayo, pwede kang lumalakad, pwede kang, kahit anong gawin mo, basta prayer. Kasi ang prayer is relational. Ito bang relationship natin sa Lord? Pag maayos ang relasyon mo sa Panginoon, lagi kang mag-pray. Establish prayer line. Ito po yung mahalaga. Number 1, prayer must be focused. Don't hurry on a long list of items. Kasi minsan dami natin pinag-pray, nagmamadali tayo, baka ang haba na ng oras. Focus on a few items. Ibig sabihin, kunti lang ang mo. Huwag masyadong madami yung pinag-pray mo. Okay lang kung wala kang ginagawa. Yan. Focus on a few items. We just don't leave it until it's done. Pag nag-pray ka, pray lang. Ibig sabihin, huwag mong iwanan ng hindi ka tapos. Hindi ba, nag-pray ka, bigla kang aalis, may kukunin ka. Or nag-pray ka, tatakbo ka, iihi ka, hindi pwedeng ganon. At pagka nag-pray po tayo, hindi dapat inihikab. Alam niyo kung bakit nag-pray ka? Nakakita lang kayo ng gano'n, hindi bagay yun, hindi yung pwede sa Lord. Hindi ba, nag-pray ka, Lord, salamat po, ganito. Inaantok ka, hindi pwede po ng gano'n. We just don't leave it until it's done. Prayer must have breakthrough. Number 2. You don't stop until here. There is a breakthrough. We need dapat merong breakthrough. Areas where we need prayer. Ito. Number 1, pray for breakthrough. Ano yung dapat ipag-pray natin na magkaroon tayo ng breakthrough? Pray for yourself. It is the most important item of all. If we don't pray to win the battle inside, we lost the battle outside. Naguget nyo? Dapat may breakthrough sa sarili mo kung hindi mo laging ipinag-pray, nagpapalakas sa Lord. Dapat yung ating sarili matatag, malakas. Yung ating puso maayos sa Panginoon. It is the most important item of all. If we don't pray to win the battle inside, we lost the battle outside. Pinag-pray mo sila, Lord, palakasin mo sila, Lord, palakasin mo sila, mahina ka. Natural, titigil ka mag-pray kasi mahina ka. Dapat ikaw mismo muna malakas. Number 2, pagkatapos ipag-pray yung sarili, pray for others. Pinag-pray ba natin yung iba? Amen. Dapat lang mga kapatid. Number 3, pray for church. The devil knows the game. Mahalaga din na mag-investigate tayo. Ano yung pag-pray natin sa church? Dapat magkaroon tayo ng spiritual mapping. Ano yun? Ano yun, pastor? Be a spiritual gatekeeper. Ano yung babantayan natin? Gates for salvation. Gates for healing. Gates for restoration. Ito yung mga pintuan. Gates for revival. Yan. Tapos, i-close natin yung gate of destruction. Closing the gates of disunity. Kapag nag-pray tayo ng mga revival, dapat i-close din natin yung mga bagay na dapat i-close, gaya ng distraction at saka disunity. Ano ang sabi sa Matthew 16:19? Kaya sa inyong mga Bible. Matthew chapter 16 verse 19. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos
Ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Dito po sa New Living Translation, maganda po ang pagkakasabi dito. Matthew 16:19. Sabi niya po rito, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven." Nakuha natin? Sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang susi, ang kapangyarihan sa kaharian ng langit o ng Diyos. Isipin niyo yun, ibibigay ng Lord. Ano man daw ang ipagbabawal natin sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ano man ang ipahintulot natin sa lupa, ipapahintulot sa langit. So yun yung sinasabi rito, no? Sa ibang translation, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit, at ano mang kalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit. So sa Bisaya, pwedeng idili o itugot, bugkuson o luwagan. Yan, tama ba yung luwagan? Yung bugkuson matalian, and then luwagan. Ako na lang gumawa na. Talian o kalagan. Ipagbawal o ipahintulot, whatever you bind and whatever you lose. Kaya pag tayo ay nagpipray, mga kapatid, sabi, ibibigay ko sa inyo ang susi o ang kapangyarihan ng Diyos, sabi sa langit. So pag nagpipray tayo, Lord, tinatalian ko itong sakit na to in Jesus' name. At pinapakawalan ko ang kagalingan na nagmumula sa langit sa taong ito. Ganun ba? Lord, sa oras na ito, tinatalian ko ang disunity. Lord, tinatalian ko sa oras na ito ang kaguluhang nangyayari sa aking pamilya. Tinatalian, ibinigay ng Diyos yung kapangyarihan, talian ninyo yung ginagawa ni Taning. At Lord, ipakawalan mo o ipahintulot mo, Panginoon, ang kaayusan sa aking sambahayan. Nakuha po natin? Yun yung mga prayer na nais ng Lord sa atin. Ibinigay na sa atin eh. Ano man daw ang talian natin, ay tatalian sa langit. O ano man ang kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. Nakuha natin? Kaya kung meron sa pamilya na may sabihin na natin na may mga anak kayong medyo pasaway, mag-pray ka sa room nyo, Lord, yung anak ko, Lord, tinatalian ko yung masamang espiritu sa kanya. At Lord, i-release mo ngayon, Lord God, yung spirit na nanggagaling sa iyo. Ganun dapat. Talian natin, ipagbawal natin, o pagpakawala tayo, o ipahintulot natin yung mga bagay na mabuti para sa ating kapwa. Amen? Amen. Number 4. The nation must pray. Dapat ipinapanalangin natin itong ating bansa. The Philippines is destined to greatness in the end times season. So, naniniwala kayo doon? Pray for crisis, politics, and economy. Yan ang ipagpipray natin sa ating nation. Pray for case to, yung mga kaso, ano ba, virus, war, or mga missionary ang ipagpipray natin. Kung ibang mga missionary natin ay nagigipit pa sila, pinipersecute pa sila, ipag-pray natin po ang ating mga missionary. Pray for calamity, God will spare us. Ganun dapat ang prayer natin, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, i-spare nyo kami sa kalamidad. I-spare nyo kami sa bagyo. I-spare nyo kami sa tsunami. I-spare nyo kami sa lindol. Sa bagyo. Ganun ba prayer natin, mga kapatid? Ganun ba? Ganun dapat ang prayer natin. Lord, may darating na naman na bagyo. Ikaw ang may control ng panahon. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, na ito pong
bagyong ito ay itinataboy ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, doon sa puso ng dagat. Ganon yung prayer natin, huwag doon sa ibang lugar. Di ba? Lord, dalahin ko na itong bagyo ito lumipat doon sa kabilang region. Kawawa naman sila doon. Naalala niyo nung doon pa ako nakatira kala Kuya Mamer? May dumating na bagyo. Kadalasan dumating ang bagyo na malakas, December. At ang target nun, Surigao Surigao ang target. Pero nung pinaumagahan, wala naman yung bagyo. Ang tinamaan yung Iligan. Maraming baha doon, dami namatay doon. Matagal na yun, hindi ko alam kung basta. Ito lang yun mga ilang years na yun. Mga ganyan yan. Dito yun ang target pero lumipat. Yolanda. Ayan. So ipag-pray natin mga kapatid, no? Number 5 na ating prayer, dapat huwag niyong kalilimutan, pray for Israel. Ito yung lagi natin ginagawa. Ang sabi ng Salmo 122 verse 6. Pray for peace in Jerusalem. May all who love this city prosper. Ito yung gustong-gusto ko laging na ipanalangin natin yung kapayapaan sa Israel. Shalom, 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 Jerusalem. Ano yung kuya? May nahulog ka ba niya? Pera yan Laki May iniipit ka yan Pera ba yung pwede? Hindi. My friend. Akala ko pera Wala kasi mata ko dun So ipag-pray po natin mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, ipanalangin natin ang kapayapaan sa Israel. Ang sino man nagmamahal sa bansang ito, mananagana. Prosper sabi rito. To love this nation, prosper. Si panalangin natin mga kapatid dahil andun ng sa Israel. Kung ano yung prayer mo sa Israel, yun yung gagawin ng Lord sa iyo. Ang lahat ng kumakalaban sa Israel, kalaban ng Diyos. Wala kayo. Walang nananalo na kumakalaban sa Israel. Lahat bagsak. At iyan ay napatunayan na. Napatunayan niya talagang proven na nila. Ginigera sila. Pero ang Diyos sumasama sa kanila. Ay, ang liit lang naman ang bansang Israel kung titignan niyo sa mapa. Ang liit Parang yan Parang Pilipinas yan. Napaikutan niya ng malalaking mga Yung Israel, napakaliit. Pero pilit na inaagaw pa rin ng mga Arab nation. Hindi sila nagsasawa. Pero pag-pray natin yung kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Lagi natin ipag-pray yung Lord. Pinag-pray namin yung kanilang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Nabigyan siya ng wisdom, bigyan pa siya ng Lord ng malakas ng pangangatawan dahil siya yung ginagamit ng Lord, si Benjamin Netanyahu. Ngayon yata nakaupo na si Trump, no? Mga kapatid. Umupo na. Kasi napalagto kanina yung kanyang umupo na siya. So, tignan natin ang gagawin ng Lord sa US. Pray our nation, Philippines, to become a blessed nation to all nations. Ito yung prayer. Na gamitin ng Lord ang Pilipinas na maging blessed nation to all nations. Pray our nation, Philippines, to be a transformed nation. Pray Philippines to be a missionary sending nation. Ito naman talaga ginagamit ng Panginoon ang Pilipinas para magpadala ng mga misyonaryo. Kahit saan lugar may Pilipino Naniniwala kayo doon? Kahit saan lugar may Pilipino. Chinese. Kasi yung Pilipino kasi kaya madali silang pwede silang missionary. Pwede mo siyang mapatulog dyan Sa pinamoy ng konti, pwede mong umuulam doon, makakatulog na yun At kahit anong ipakain mo dyan, basta pagkain, kakain mo. So yun ang maganda sa mga Pilipino. Pray for Middle East crisis. Mayaman na. Pray for Indochina. Lagi ko pinagpipray po yung Indochina.
lalong-lalo na yung pinunta namin na Thailand, 2% lang doon, o parang 1% lang yung Christian. 99% Muslim. Yung pinunta namin sa Thailand. Grabe yun doon, lahat. Kakain kami restaurant, puro Muslim ang may-ari. Lahat na makikita mo, Muslim, palengke, Muslim, wala. Puro Muslim. Pero mababait sila. Akala ko pagka ganun na lugar magulo, hindi, mababait sila. Yun nga lang, madumi. Hindi sila malinis. Madumi. So, dito na po ako magtatapos mga kapatid. May silang po yung aking topic. Dito na po ako magtatapos. God always have time for us. He understands every details of our circumstances, no matter how complex or difficult, and is there whenever we call on Him in prayer. We never have to wait in line for our Savior unlimited love. Hindi na natin kailangan panghihintayin. Basta mag-pray ka lang, tumutugon ang ating Panginoon. The Father, ito mga tatay. Sa mga tatay, the father of the family was the priest of the family. Amen ba mga tatay? Kayo yung pari. Hindi ko na nga nailagay yung king. Kayo yung hari, kayo yung pari sa bahay. It was the father's responsibility to bless, purify, and offer sacrifice to God. Kaya ba natin yung mga tatay? As a godly parent, father have deeply concern for his children's spiritual warfare. Mga tatay, mga nanay, dapat concern kayo sa inyong mga anak patungkol sa mga spiritual warfare. Welfare nila pala. Welfare ito, hindi warfare. Welfare. Na mali yung sulat ko, warfare. Welfare. So father what's conduct and lifestyle of their children? Dapat tinitignan niyo yung mga attitude ng inyong mga anak. Sabi sa Proverbs chapter 9 verse 8 to 9. Mga anak o mga bata, my child, listen when your father correct you. Don't neglect your mother's instruction. Malinaw ba mga bata? Meron pa ba sa inyo dyan inaaway yung mga magulang? Lagi ko itong sinasabi rito sa entablado, pulpito. Mahalin nyo ang inyong mga magulang. Iisa lang yan. Pag nawala na sila, wala na. Ano man ang itsura nila, ano man ang pag-uugali ng mga magulang, magulang nyo pa rin sila, mahalin nyo sila mga anak. Sabi sa Proverbs, my child, listen when your father correct you. Hindi yung magkakagalong ka. Don't neglect your mother's instruction. Tignan niyo po sa 9. What you learn from them will crown you with grace and be a chain of honor around your neck. Sa Tagalog. Anak, tingin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. 9. Dahil ito'y makakapagbigay sa iyo ng karangalan, katulad ng koronang gawa sa bulaklak. Yun ang nakuha kong translation. At makapagpapaganda katulad ng kwintas. Sabi ng kawikaan. Kaya mga bata, pag minahal nyo ang inyong mga magulang, mahabang buhay ang sabi ng Bible at pagpapalain kayo ng Diyos. Yun ang maganda, One of the most powerful prayer you can ever pray is, ano yung pinaka-powerful prayer na dapat natin ipanalangin? God, not my will, but let your will be done. Yun yung powerful prayer. Don't focus on what you can do. Focus on what God can do. Talk to God in prayer. Amen? Huwag kang pumokos doon sa hindi mo kayang gawin. Pumokos ka doon, ituon mo ang iyong paningin doon sa kaya ng Diyos na gawin.
Dahil walang imposible sa Diyos, walang mahirap sa Diyos, lahat kaya niyang gawin. Kausapin mo ang Diyos. Pag tama ang relasyon natin sa Panginoon, makakapag-pray tayo ng maayos. Amen? Amen po ba? Yun ang dapat mga kapatid. Napakahalaga ng prayer. Sabi nga dun sa ang prayer daw ay, ito ay, kumbaga, the powerful weapon. Ang prayer sa fear, anxiety, ano pa ba yung isa doon? Doubt. Yan yun eh. Pag ikaw ay laging nagpipray, lalakas ka. Amen? Tignan niyo po yung isang halimbawa, ang Korea. Dati tayo yung laging nagpipray. Meron pumunta rito yung missionary nila. Si Paul Longichu. Ewan ko kung kilala niyo pa yun. Siya yung isang pinakamalaking simbahan sa Korea. Yung ang laki-laki ng simbahan niya, doon pa lang sa labas, maririnig mo na yung ingay ng prayer. Ang ingay-ingay nila. Puro tongues yun. Dito yung natutunan. Pero doon, sila, ginamit ni Paul Longichu. Kaya tignan niyo yung Korea, maganda yung kanilang mayaman silang bansa. Daming Christian doon. Eh tayo dito, hindi. Tayo nagpipray. So kawawa yung ating bansa. Pero kung lahat tayong mga Kristiyano laging nagpipray, ipinagpipray natin yung ating government, ipinagpipray natin yung ating mga local official, mga ang tawag dito, national leaders, mga barangay, tiyak nagaganda yung lugar natin. Lalo na ngayon, malapit na election. Mag-pray tayo na bigyan tayo ng Lord ng tamang tao na mapipili natin. Na hindi tayo mabubudol. Na pag pinangakuan tayo, pero pagdating ng uli, sayang, nabudol ako. Mamili tayo. Di ba, tatatlo lang iboto mo kung alam mo na siya yung ibinibigyan ng Lord sa'yo. Pero kung sino man ang uupo, huwag natin silang kukontrahin. I-pray natin sila na samahan sila ng Lord, tulungan sila ng Lord. Kasi yun ang sabi ng Bible na sumunod tayo sa kanila dahil pag kinalaban natin yung ating gobyerno, kalaban natin ang Diyos. Saan yung matatagpuan yun? Sa? Hebreo? Romans 13 yun. Siguro, tingnan natin kung tama, correct nyo ako kung mali. Tingnan lang natin Romans 13. Parang ganun. Tingnan ko lang para mapatunayan natin kasi hindi natin dapat kalabanin ang gobyerno. Dapat susunod tayo. Ito, Romans 13, respect for authority. Everyone must submit to governing authorities. For all authority comes from God. Okay? And those in positions of authority have been placed there by God. Number 2. Verse 2. So anyone who rebel against authority is rebelling against what God has instituted. And they will be punished. Nakuha natin mga kapatid. Romans 13. Kaya ko yung mga atin nasa mga gobyerno, huwag natin sila pagsabihan ng masama. Pag-pray natin sila. Kung sila ay wala na sa position, pag-pray nyo pa rin sila. Wala tayo kung ano yung tinatanim natin, yun ang aanin natin, ipag-pray na lang natin sila, Lord, i-bless nyo sila, Lord, i-bless nyo sila, bigyan sila ng mahabang buhay, Lord. Nakuha natin mga kapatid. Kaya kahit sinong umupo, kahit sinong barangay captain ang umupo, ipag-pray natin sila. Kahit na hindi maganda yung kanilang ginagawa, ipag-pray natin sila. Huwag natin, balasupas yan. Ay, huwag magnanakaw yan. Ay, kurap yan. Huwag na. Mas maganda na lang siguro, pag-pray natin, Lord, dalahin ko itong aming nakaupong bagong ngayon, government official o itong local official.
i-bless mo siya, Panginoon. Yan, na magkaroon siya ng takot sa iyo. Yun ang ipag-pray natin, yung humingi tayo sa Lord ng mga tumatakbo na magkaroon sila ng takot sa Panginoon. Bigyan sila ng puso ng Lord na magkakaroon sila ng fear of God para mapabuti yung ating kalagayan. Dahil pagka gumanda yung kalagayan natin, lahat tayo gaganda rin ang ating kalagayan. At talagang ipag-pray natin itong ating bansa, itong corruption. Malaki po. Okay na ha?